Ay talaga mga kadonatics, namalengke na. Ay, ang DTI Secretary na nagsabi na ang 500 pesos mga kadonatics ay okay na yan pang Noche Buena sa 4 na miyembro ng pamilya. Okay ba sa inyo yan mga kadonatics? Or high lang talaga ang nagsabi nito? Namalengke na at pinapatunayan niya talaga mga kadonatics na talagang pwede yung 500 pesos. Back in time, pati singiwi mga kadonatics, bumalag. Ay, nako. Iba talaga ang gobyerno nito mga kadonatics. Natatandaan yung sinabi ng NEDA na pag may 64 pesos ka a day mga kadonatics, which is pakinggan natin later on, pwede na. Pwede ka na maging mayaman. Hindi ka na food poor. Iba talaga. Di ba? Eto mga kadonatics, pakinggan mo muna natin yung whole sinabi niya patungkol sa 500 pesos na pang Noche Buena. Eto mga kadonatics. Okay, punta muna tayo sa imahe niya. Ang sinabi niya dito, kita nyo naman, di ba? DTI, naninindigang kasya ang 500 budget para sa Noche Buena ng isang pamilya. Hindi nga na-specify dito mga kadonatics kung ilang miyembro. Pagkabugok talaga. Mga kadonatics, anong klaseng gobyerno ito? Kumpirmado, high lahat. At ito pa yung sinabi niya mga kadonatics. Kapag hindi kayo marunong mag-budget, kita nyo naman, di ba? Hindi talaga kakasya ang 500 pesos pang Noche Buena, mga kadonatics. Sibuyas pa lang ngayon, sibuyas nasa 300 na kilo. Ano pa? Pakinggan natin yung pinaka-useless na argument niya mga kadonatics sa 500 pesos. Eto, ang sabi niya. Ay, nako. Nakakawala talagang respeto yung gobyerno. Ito. Meron tayong pa-challenge dyan kay Secretary. Magkano ba ang kailangang ihanda o itabi, isubi ng mga kababayan natin para naman merong Mag-iipon na. maihanda po sa Noche Buena at Bagong Taon? Yes, magandang pong question yan, no? Actually, it depends kung ano talagang gusto nilang ihain. Kasi dito sa Noche Buena items din, halos lahat po ay hindi rin nag-price increase from last year. Yung iba pa nga po, nag-rollback. So, meron tayong mga choices ng mga items na nag-rollback. Meron din po tayong mga choices ng items na hindi po nag-price increase. So, magandang balita po ito. It depends kung ano pong gusto nilang ihain. Pero, definitely, let's say sa Christmas ham, pwede po silang pumili ng ham na hindi po nag-price increase or ham na nag-rollback po yung presyo. So, magkano nga po? Hindi ka mata. So, magkano nga po, Sec? Magkano kakailanganin? Oo. Hindi ka masagot-sagot. Depende rin actually po kung ano talaga po ang gusto nilang ihain. Let's say they want fruit salad. Tapos they want yung Christmas ham. Tapos gusto po nila yung fruit salad or macaroni salad, spaghetti. Pwede. Playing safe pa siya dito mga kadonatics. Depende po kung anong gusto nilang ihain po. Actually, yung budget po nila will really depend kung ano gusto nilang ihain sa kanilang pamilya this coming Christmas. Tsaka kung ilan sa pamilya. Hindi, ibig sabihin, kasya na ba yung 500? O kaya- Kasya na ba, ano bang mabibili ko sa Depende rin 500? po kung gaano kalaki yung pamilya. Kung 3 lang naman kayo, di syempre mas konti yun, di ba? Kung 4 kayo, din mas malaki ng konti. Kung 6 kayo, then of course, definitely mas malaki. And it depends also kung ano po ang gusto nyong iserve dito sa Pasko. So, nakadepende po ito dun sa kung ano talaga ang gusto ng mga consumers ang ihanda sa Pasko. Kasi meron din tayong mga nakabundle, mas mura po 'yun. Okay, ang tambayanan natin mga kadonatics ay siguradong dahil namalengke na siya ng 500 pesos mga kadonatics, siguradong magluluto yan. Tapos ipa-video mga kadonatics, ipapakita sa publiko na kayang-kaya yung 500 pesos niya. Ay, nako. At may isa pang netizen nagsabi mga kadonatics, at talagang binili niya. Yung sinabi niyang spaghetti noodles pala. Ay, nako. Yung ganyang klase, ma'am, so depende na po sa kung paano natin
didiskartehan na lang partner kung ganyan. Correct. Yun, Oo. ganun po. Kasi dapat ang consumers natin no, maging vigilant. Alam din po nila dapat kung magkano yung presyo ng mga bilihin. Like, ang best talaga sa kanila ay mag-check sa website at saka sa social media ng DTI. Nakapaskil po doon yung presyo ng basic necessities and prime commodities. Nakapaskil din po ang mga ang presyo ng mga Noche Buena items. Nakapaskil din po doon yung mga nag-rollback at saka yung mga nag-retain ng presyo. So, Saan kayo makahanap yan mga kadonatics, yung mga pinagsasabi nila? pati sa supermarket and sa groceries po, nakapaskil din po ang mga different prices ng basic necessities and prime commodities and also itong mga Noche Buena items. Kasi in-instruct talaga kami ng ating Pangulo to make sure na maraming consumers ang makaka-avail ng murang presyo. Apo, so, Si mga kadonatics, wait lang talaga. Yan talaga yung gustong ipalabas, modus operandi ng administrasyong ito. Gusto nila ipalabas na nagmura na ang lahat. Huwag na kayong magbahala as far as food is concerned. Yan talaga mga kadonatics na gusto nilang ipalabas, ipamukha sa taong bayan na okay na sa panahong BBM administration. Makakaginhawa na kayo. Ay, nako. Kaya lahat na lang ng mga kabalastugan, mga kadonatics, pinagsasabi nila. Para lang masabi nila na may ginagawa talaga sila mga kadonatics. Ay, nako. Mabilihin, especially ngayong Pasko. so halimbawa sa, akala ko kasi may ganun yung TTI, no? Oo. Halimbawa sa 500 pesos, anong mabibili ng Ayan na. 500 pesos Yan. kung pang Noche Buena? O Oo, di kaya kasya na ba yan? 1,000? Oo. Ano, magkano? Actually, kung 2,500 pesos, makakabili na kayo ng ham, yung nag-roll pack na Ham. CDO American ham, 170 Okay. pesos po yun. Saan kayo mahanap mga kadonatics? Makabili ka na rin, makagawa ka na ng macaroni salad, makagawa Macaroni ka na salad. rin ng spaghetti. Spaghetti. It actually, depende rin po yan kung ilan yung taong ang kakain. Depende rin yan kung ano talaga ang gusto mong ihain. Ham, So, it macaron, all spaghetti, depends on the tatlo na. budget. So, ang best talaga, alam nila kung magkano yung presyo, tapos pwede sila mag-compute doon. So, kung mas malaki ang budget mo, edi doon ka sa mas, let's say, mas premium. Kung medyo mas mababa ang budget mo, pwede ka doon mag-avail ng mga items na nag-rollback. Po, so So, there's a lot of choices for them po. as Okay. low as 500 for a family of 3, halimbawa, nanay, tatay, anak, Oh. pwede, may mabibili ka na for 500 pesos pang Noche Buena, Sek. Pwede Meron, yeah. They already have the CDO ham of 170 pesos. Meron din yung macaroni salad. Meron din po yung sunshine spaghetti na nag-rollback. Meron din, if you want, yung Kingsway ham, ano rin yun, nag-rollback din po yun. May queso de bola din na nag-rollback. So, or then, pwede rin sila kumuha ng items sa basic necessities and prime commodities na hindi rin po nag-increase ang presyo. So, actually, marami po tayong choices, especially ngayon. Kasi, in-instruct talaga ng ating Pangulo na wala tayong price increase sa basic necessities and prime commodities. At ito, Wala nang price increase kay grabe nakataas yung presyo mga kadonatics. Ay, nako. Grabe na yung kataas. Kaya wala nang price increase na lang yung magagawa nila. Instead na mag-rollback mga kadonatics, price increase na lang yung ginagawa nila ngayon na pwedeng hindi mangyari. Pagkabugok talaga. Di ba? Pagkabugok talaga. Noche Buena items talaga, kailangan kung wala rin price increase. So, eto mga kadonatics, ham yung sinasabi niya. Okay, so, pagkatapos, anong menu mga kadonatics? Of course, may ingredients yan sila. Macaroni. Hindi lang macaroni salad yung bibilhin mo mga kadonatics. Marami pa yung mga toppings. May ingredients yan. Pagkabugok talaga. Oh, spaghetti. Hindi lang spaghetti yung bibilhin mo. Bibili ka ng hotdog, baby. Tomato sauce. At everything. Kaya, mga kadonatics, high talaga yung DTI nang sinabi niya to mga kadonatics na pwede na yung 500 pesos.
May patunay pa siya na malengke pa siya. Anong klase? Ganyan katindi yung administrasyon ngayon mga kadonatics. Ang magagawa na lang nila, yung pigilan yung pagtaas. Ha? Wala silang magawa kung paano ipababa. Super high na nga talaga mga kadonatics eh. At ito yung nakaraang taon mga kadonatics. Sinabi ng NEDA na pag may 64 pesos ka a day, ay talagang mayaman ka na. Mayaman ka na sa sa pagkain. Kasi hindi ka na daw food poor mga kadonatics. So it means, mayaman ka na. Ay grabe talaga. Iba yung pag-iisip sa lahat ng mga ahensya ngayon mga kadonatics under sa bangag administrasyon. Ay lahat talaga mga kadonatics. Iba. Mukhang may session to palagi sila mga kadonatics no? Ito pakinggan natin. Hinamon ng Panadalian. isang grupo ang NEDA na mamalengke at magluto ng pagkain Ayan sa na. halagang 21 pesos na kanilang basehan sa kada meal ng isang tao para hindi siya maituring na food poor. Para naman sa Ibon Foundation, hindi 64 pesos, kundi 90 pesos dapat ang budget kada tao, kada araw. Tipid na raw yan. Nakatutok si Maki Pulido. Kasya na ba ang 64 pesos na budget para sa kakainin mo kada araw? Kung hindi ka gumagalaw, Baka nga sa isang meal pa lang po, kulang na po yung 64 pesos. Isang Hindi meal. talaga siya. Tama. Isang meal lang Pero talaga. pag ganun, ang ulam mo lang everyday, itlog. Sa kwento ng National Economic Development Authority o NEDA, sa budget na 64 pesos kada tao kada araw, hindi ka na maituturing na food poor o nagkukulang sa pagkain. Nasa 21 pesos yan sa bawat meal. Batay daw yan sa pinakamurang mabibiling masustansyang pagkain na iluluto sa bahay. Sa Masustansya pa yan ha. rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute, ang almusal, isang itlog, kapeng may gatas at kanin. Pananghalian, munggo na may malunggay, dried dilis, saging, kanin o corn mix. At panggabi, karne, gulay na nilagang talong o kalabasa. 1 kilo pa lang ng karneng baboy nasa 300 pesos na. 50 pesos diba? per kilo naman ang pinakamurang commercial rice. Sinubukan namang magluto sa bahay ng housemates na sila Ella at Early. Pero lumalabas daw na mas mahal pa kasi kailangan bumili ng gasol, cooking oil, recado at iba pa. Kaya para makameno, sa karinderya na lang sila bumibili ng pagkain. At kung gipit na ang budget, Mga bibilihin na lang namin is yung canned goods, mga ganun. Instant noodles. Kasi ngayon, yun yung mga mura. sa karanasan din ni Toto, sa mahal ng bilihin mas makakatipid kung bibili na lang sa karinderya. Kung kulang na ang daily budget, magtutubig na lang po ako, ma'am. Kaya po may baon akong tubig. sa kwenta ng Ibon Foundation, 90 pesos, hindi 64 pesos kada tao kada araw. Tipid na raw yan. Puna pa ni Sunny Africa, hindi naman pwedeng araw-araw, pare-pareho lang ang kinakain para lang masundan ang menu ng FNRI. Delikado raw kung hindi sumasalamin sa tunay na sitwasyon ang government statistics. Tama dapat gawin, mag-updated survey sila ngayon, magkano ba pagkain sa Pilipinas, pero hindi na yung pagkain, magkano ba yung upa, tubig, kuryente, pamasahe at iba pang mga pang-araw-araw na pangailangan. Kung hindi tama yung figures, baka isipin na niresolve yung problema kahit hindi na niresolve. So yung paggamit ng mababang pamantayan for food poverty or yung poverty threshold, may malaking danger na hindi makakita na malala yung problema kasi napakababang pamantayan. Hamon ng grupong Bantay Bigas sa mga taga-gobyerno, Tama. partikular sa NEDA, pumunta sa palengke, mamili at magluto ng makakain sa presyong 21 pesos. Di ba? Ang gusto kasi nila mangyayari mga kadonatics, ayaw nilang solusyonan yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, kundi naghahanap sila ng excuses. Kagaya nito mga kadonatics, na 64 pesos, 500 pesos, Noche Buena, yan na lang yung mga excuses nila para sabihin mga kadonatics na hindi talaga lumalala yung sitwasyon ng Pilipinas, which is very opposite yung nangyayari. Kaya, pangag talaga yung administrasyon. Ay nako. Ang layo-layo talaga sa realidad, hindi talaga siya pumupunta ng palengke. Hindi lang naman kanin ang kailangan mo, may mga ulam ka pa. Kailangan mo pang panggisa, pang alat. Sa pagdinig ng Senado, inamin naman ng NEDA panahon na para bisitahin muli ang mga itinakdang threshold. So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal.
Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The basket has not been changed for some time, Your Honor, although the value of that basket has been adjusted for inflation. Maybe we should revisit that because preferences could have changed already. The nag-excuse relative na. prices have changed. Kasi nga, nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos. Sabi naman ng Philippine Statistics Authority, babaguhin nila ang methodology sa pagtatakda ng food poverty sa 2025. Para Ay, nako. Wala talaga. Pagkabungok talaga sila mga kadunoy. Bungok talaga sila. Ha? Nako. Grabe. Ang tindi ng amats ni BBM mga kadunatics. Damay lahat ng ahensya sa baba. Ay, nako. Kakaiba ka, BBM. Kakaiba ka. Sobra. Di ba? Ganyan sila katindi. Oh, last na to. Ay, nako. Sinabi kasi ni OG Diaz, ang baklang walang buntot mga kadunatics. Ay, nako. Sinabi niya na kung ayaw ni Leni Robredo na tumakbo bilang pagka-presidente, pwede naman daw si Bam Aquino mga kadunatics bilang presidente at si Risa Hontiveros yung vice president mga kadunatics ipangtapat nila kay Inday Sara Duterte. Ay nako. Yun yung pinakamalakas na candidates nila mga kadunatics para ipangtapat kay Inday Sara Duterte. At nag-react itong si Direk Daryl Yap mga kadunatics at ito yung sinabi niya. Hindi kaya ni Bam Aquino, Leni Robredo at Risa Hontiveros talunin si Inday Sara Duterte. Hindi nyo kaya. Good night. Ay, nako. Oh, di ba? Di ba? Na real talk sila mga kadunatics. At talaga naman, kahit si Bongo lang mga kadunatics ha, Senator Bongo, hindi nila kaya. Si Inday Sara pa kaya? Na naginip kayo ng gising. Gising! Ay, nako. Anyway mga kadunatics ha, pampalubag-loob tong kay Inday Sara Duterte kasi grabe na yung mga nangyayari sa Pilipinas. The only silver lining ngayon mga kadunatics ay ang pagtakbo ni Inday Sara Duterte come 2028 election. Or maybe, replace BBM as soon as possible. Thank you so much mga kadunatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.